Celebox. Si Sasha ay isang madiskarte at palaban na landlady ng isang lumang apartment building sa gitna ng magulong barangay. Gagawin ang lahat para protektahan ang kaniyang mga tenants. Ang building na lang ito ang natitirang pamana ng magulang ko, kaya kailangan kong alagaan at protektahan to. Samantala, si Police Major J. Sarmiento ay ang bagong Chief of Police sa lugar. Sanay ang binata sa gulo, patayan at matitinding operasyon laban sa mga sindikato. I've handled the most dangerous criminals and faced death multiple times. Pero lahat ng yun ay walang tapat sa nakilala kong palaban na landlady sa building na to. Magkakasundo kaya ang isang maingay na landlady at ang isang mapang-asar na hepe? O baka naman sa gitna ng kaguluhan, ma-realize nilang ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan sa bisig ng isa't isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Alas 11 na ng gabi pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Sasha. Nasa loob siya ng isang silid kung saan nasa harapan niya ang isang lumang CCTV monitor. Bilang landlady ng isang 5 palapag na apartment building sa gitna ng isang maingay at magulong barangay, hindi siya pwedeng papetiks-petiks lang. Kailangan niyang siguraduhing safe palagi ang mga renters niya. Ang building na ito ay tanging pamana ng kaniyang mga magulang sa kanya, kung kaya't kahit madalas masira ang tubo ng tubig, medyo luma na rin ang kagamitan, kung kaya't nagrireklamo na rin ang mga tenants niyang sina Charlie at Nina. Ginagawa pa rin niyang lahat para mapanatili itong maayos at ligtas. Huminga ng malalim si Sasha at sinimulang haluin ang paborito niyang pansit canton na chili mansi flavor kasabay ng itlog na malasado at sandamakmak na chili oil. Ito ang paborito niyang midnight snack. Talagang gising na gising ang diwa niya kapag nakakakain ng maanghang na pagkain. Sumubo siya ng malaki at tinikman ng pagkain niya. Habang kumakain at ninanam namang magkahalong asim at anghang, biglang may nahagipang mga mata niya sa screen number 5. Ang screen number 5 ay ang kamera na nakatutok sa rooftop kung saan araw ng bahay niya at sampayan. Napatigil sa pagmuya si Sasha. Pinanlitan niya ng mga mata ang screen kung kaya't naninag niyang parang may isang anino ng lalaki. Naka-leather jacket ito, nakatalikod sa kamera at tila may kinakalikot sa mismong linya ng mga sampayan niya. Teka, mga damit kong nakasampay dyan ah! Sambit niya. Mas lumapit pa siya sa monitor. Halos magdikit na ang mukha niya sa screen para lang makumpirma kung ano ang ginagawa ng hudas na trespasser sa kalagitnaan ng gabi sa building niya. At doon, nanlaki ang kaniyang mga mata nang makita niyang pilit na hinihila ng lalaki ang isang pamilyar na peraso ng tela. Ang faded pink na paborito niyang underwear na suin pa ang tatak. Unti-unting kumulo ang dugo ni Sasha nang makita yon sa kanyang monitor. Wala siyang pakialam kung manakaw man ang mga lumang t-shirt niya roon. Pero wag lang talaga nitong galawin ang suin underwear niya. Ibang usapan na yata yon. May kamahalan din kasi ang brand na yon. Pero sa isang tulad niyang nagtitipid at kahit pa may maliit na butas na yon sa gilid gawa ng madalas na paglalaba, paborito niya yon dahil nakapangalan pa yon sa kanya na pinaghirapan niya pang iburda. Agad na nagpanik ang dalaga. Hindi pwedeng makuha ng isang pervert na ito ang paborito niyang panty. Sa sobrang inis, hindi na siya nagtangkang mag-isip at humingi ng tulong sa iba. Hinablot niya ang mikropono ng lumang paging system ng building na nakakonekta sa mga speaker na umaabot hanggang sa kanto ng barangay nila. Pinindot niya ang kulay pulang button at huminga ng malalim. Hoy! Umalingaw-ngaw ang boses ni Sasha sa buong paligid. Siguradong nagising ang mga aso, ang mga chismosa sa kanto at pati na mga renters niya. Subalit wala siyang pakialam. Gusto niyang ipahiya ang magnanakaw na ito at agawin ang atensyon nito upang lubayan ang panty niya.
Ikaw na magnanakaw sa rooftop ng building ko. Bitawan mo ang panty ko. May butas na yan, huwag mo nang pag-interesan, loko ka. Matapos na sabihin yon, binitawan niya ang mikropono. Dinampot niya ang isang matibay na walis tambo na nakasandal sa gilid ng pinto. At walang pag-alinlangang lumabas ng opisina. Patakbo siyang umakyat sa mga hagdan habang umuusok ang ilong sa sobrang galit. Humanda ka sa aking manya ka, ipapakain ko sa itong walis tambo ko. Sigaw niya dahil sa sobrang inis. Nang marating niya ang pinto ng rooftop, sinipa niya ito ng buong lakas. Bumukas ito ng malakas kung kaya't lumikha ito ng nakakabinging kalabog. Kasabay pa nga noon ang malakas na ihip ng hangin kung kaya't lumipad ang buhok niya. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo binitawan yan... Naputo lang sasabihin niya ng masaksihan ang nasa harapan. Nasa ere na sana ang walis tambo niya. Handa na sanang hampasin ang magnanakaw pero tila napako sa semento ang mga paa niya dahil sa eksenang bumulaga sa kanya. Hindi lang isang lalaki ang nasa rooftop, kundi dalawa sila. Ang unang lalaki agad niyang nakilala. Yung payat na lalaki na madalas niyang makitang tumatambay sa kanto. Nakahandusay na ito sa lapag. Puno ng dugo ang labi at namimilipit sa sobrang sakit. At sa ibabaw nito ay nakaluhod ang lalaking naka-leather jacket na nakita niya sa CCTV. Dahan-dahang lumingon ng lalaki sa kanya. Gusto sanang ituloy ni Sasha ang pagwawala niya pero biglang nag-buffer ang utak niya. Naramdaman niyang biglang bumagal ang ikot ng mundo. Nakatungangan na lang siya sa lalaki habang nakatitig siya sa mukha nito. Ang lalaking naka-leather jacket ay may makapal na kilay, matangos na ilong at matalim na mga mata. Para itong isang mafia boss sa K-drama nang napapanood niya. Kahit medyo gusot ang buhok nito dahil sa pakikipagbuno, hindi may tatanggi ni Sasha na napakagwapo ng kaharap niya. Lord, kukunin niyo na po ba ako? Bakit may anghel sa sampayan ko? Yan ang nasa isip niya. Pero nawala ang pagpapantasya niya nang mapansin niya kung anong hawak ng lalaki. Ginamit nito ang paborito niyang pink na suin underwear para piringan ang dugo ang kamay ng nakahandusay na magnanakaw na tila ginawa nitong improvised na posas. Nawala ang nararamdamang paghanga ni Sasha at bumalik ang inis niya. Anong ginawa mo sa panty ko? Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Tila ba tinatansya kung baliw ba siya o hindi. Kalmado itong tumayo. Pansin niyang matangkad ang lalaki. Siguro nasa 6 na talampakan ng lalaki kung kit feeling niyang liit-liit niya. Dumukot ang lalaki sa bulsa ng leather jacket nito kung kaya't kinabahan si Sasha. Sa isip niya baka bubunot ito ng barel. Napakapit na lang siya ng mahigpit sa kanyang walis tambo. Pero imbis na barel, isang kumikinang nagintong badge ang nilabas nito. Itinas nito ang badge sa harap mismo ng mukha niya para mabasa niya ng malinaw. Police Major J. Sarmiento. Formal na pakilala nito. New Chief of Police sa barangay niyo. I was tracing this suspect nang makita ko siyang umakyat dito sa building mo. And for the record, miss. Sumulyap si Jay sa piraso ng tela na nakapulupot sa kamay ng suspect. Isang tipid ngunit nakakainsultong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. I highly doubt na may mag-i-interest pa sa underwear mo. Gaya ng in-announce mo sa buong barangay. May butas na nga yan. Walang may magtatangkang nakawin yan. Nanlaki ang mga mata ni Sasha. Pakiramdam niya umakyat lahat ng dugo niya sa mukha hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Narinig nito ang announcement niya. Narinig ng bagong hepe ng barangay nila ang sinabi niya. Walang nagawa si Sasha kundi ang dahan-dahang ibaba ang walis tambo at pasimpleng tinago ito sa likuran niya. Nanginginig ang mga kamay niya dahil sa pinaghalong kabatiya. Hindi siya pwedeng magpatalo. Sa building na ito, siyang batas. Mabilis siyang humakbang palapit kay Jace. Walang pakialam sa posisyon nito. Marahas niyang hinablot ang dulo ng pink na panty mula sa pagkakatali nito sa suspect. Kahit na! Amin na nga yan!
Asik niya habang pinipilit itago ang panginginig ng boses. Tiningnan niya ng masama si Jace na ngayon halatang nagpipigil ng tawa. Panty ko pa rin to at wala kang karapatang gamitin to na parang basahan. Sa dinami-dami ba naman ang makukuha sa sampayan? Panty ko pa? Baka gusto mong kasuhan kita. Kainis to. Umalis ka na't gawin mo ang trabaho mo. Pero last na to. Wag na kayong gagawa ng gulo sa building ko. Tinalikuran niya ang hepe bago pa man ito makasagot. Mabilis siyang naglakad pabalik sa pinto ng hagdanan. Bitbit ang kaniyang paboritong suin na ngayon ay may bahid na ng dugo. Bago tuluyang isara ang pinto pababa, lumingon siya tiningnan ng matalimang nakangising pulis. Manyak! Sigaw niya at saka binagsak ang pinto ng rooftop. Yun ang unang gabi na nagtagpo ang landlady na si Sasha at ang hepe na si Jace. At siguradong hindi na isasampay ni Sasha ang underwear niya sa labas kailanman. Kinabukasan, parang gusto nalang magpalamon ni Sasha sa lupa. O kaya naman maglaho na lang na parang isang bula. Pagkagising pa lang niya, ang unang bumungad sa paningin niya ay ang maliit na control box ng paging system ng building na nasa ibabaw ng desk niya. Lord, pwede po bang i-rewind ang oras? Kahit hanggang 10:59 PM lang kagabi. Bago ko pinindot ang mic na yan. Bakit ko ba nasabi yun? Nakakahiya naman. Sabi niya habang napapasabunot ng buhok. Pero dahil kailangan niyang mangolekta ng upa para sa buwanang ito, napilitan siyang bumangon. Naghilamos siya, nagpusod ng buhok at bumaba ng ground floor. Pagdating niya sa maliit na sari-sari store sa silong ng apartment niya, halos gusto niyang mag-moonwalk pabalik sa taas. Nakatambay kasi roon ang dalawa sa pinakamatagal at pinakamakulit niyang renters, ang mag-best friend na sina Nina at Charlie. Umiinom ng kape ang dalawa at nagtatawanan na para bang wala ng bukas. Oh, ay na palang babaeng may butas ang panty. Malakas na bati ni Nina, sabay taas ng kape na para bang nagtutoast. Humalakhak si Charlie at inihampas pa ang kamay sa lamesa. Good morning, Sash. Grabe. Hanggang sa panaginip ko naririnig ko yung boses mo. Bitawan mo ang panty ko! Tawang-tawa ako. Munti ko nang maibugay yung tubig na iniinom ko kagabi. Naramdaman ni Sasha ang pag-init ng kaniyang magkabilang pisngi. Magsitigil nga kayong dalawa. Nakalimutan ko kasing naka-on pala yung external speakers. Akala ko sa loob lang ng building maririnig yun. Aba, rinig hanggang palengke eh. Pangasar pa ni Nina. Sabi nga ni Aling Bebang sa kanto, bibilhan ka ron niya ng 3 bagong panty para lang makamove on ka na sa butas mong suin. Nina? Suway ni Sasha. Halos mabilao ka na sa sariling laway dahil sa sobrang kahihiyan. Wala nang babanggit ng brand na yan sa building na to, okay? Bawal talaga. Ipapatapon ko sa labas ng building na to ang sinumang magbabanggit ulit niyan. Tuloy-tuloy lang sa pagtawa ang dalawa. Tatalikuran na sana sila ni Sasha para pumunta sa opisina niya nang biglang magbago ang ekspresyon ni Charlie. Napatingin ito sa labas ng kalsada. Uy, Sash, may police mobile oh. Hala, papunta yata rito yung bagong hepe. Turo ni Charlie. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sasha. Napalingon siya sa labas at nakita niya ang pamilyar na matangkad na lalaki na bumababa mula sa police car nito. Naka-uniforme na ito ngayon at kahit malayo kitang-kita niya kung paano bumagay ang asul na uniforme sa malapad nitong balikat at matipunong katawan. Si Chief Manyak. Sige na, dyan muna kayo. May check lang ko sa CCTV. Mabilis na paalam ni Sasha sa dalawa. Nagkukumahog siyang tumakbo papasok sa opisina niya at mabilis na inilak ang pinto. Nakahinga siya ng muluwag. Sumandal siya sa pinto at napahawak sa dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya ito dahil ba sa kaba na makita ulit ang lalaking nakasaksi ng pinakanakakahiyang sandali ng buhay niya o dahil sa bet niya ang lalaking ito. Erase, Sasha. Manyak ang lalaking yun. Kinuha niya ang panty mo.
Bulong ni Sasha sa sarili. Isang malakas na katok ang nagpatalon sa kanya mula sa kinasasandalan niyang pinto. Miss Landlady, alam kong nandyan ka. Rinig ko ang kalabog ng pinto mo hanggang labas. Isang malalim at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang banda. Napalunok si Sasha. Walang tao rito! Saradong opisina! Narinig niya ang mahinang tawa ng lalaki sa labas. Kung walang tao dyan, sinong kausap ko? Multo na may butas na pan. Abat! Hindi na nakapagpigil si Sasha. Mabilis niyang pinihit ang doorknob at binuksan ang pinto. Sinabi nang huwag mong babanggitin yun eh! Bumulaga sa kanya si Police Major J. Sarmiento. Kung kagabi ay gwapo ito sa leather jacket niya, mas nakakapanlambot ng tuhod ang itsura nito ngayon sa police uniform nito. Amoy na amoy ni Sasha ang pabango nitong panlalaki. Nakapamulsa si Jace at nakangisi habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Good morning din. Nakakalokong bati ni Jace. Nandito ako para sa CCTV footage kagabi. Kailangan namin sa report para formal na makasuhan yung nanloob sa building mo. Umirap si Sasha at padabog na pinapasok ang pulis sa maliit niyong opisina. Punuin ng mga monitor, tambak ng papeles at amoy ng mainit na kape. Saan ba dyan ang kokopyahin? Sabihin mo lang sa akin tapos lumabas ka na. Masungit na sabi ni Sasha habang umuupo sa harap ng computer. Lumapit si Jace at tumayo sa mismong likuran niya. Sobrang lapit nito, kaya naramdaman ni Sasha ang init ng katawan ng binata. At mas lalong sumangsang ang pabango nito sa ilong niya. Para bang may mga paru-parong nagsisiliparan sa loob ng tiyan niya sa oras na yon. Camera 5, from 11 p.m. to 11:30 p.m. Seryosong utos ni Jace sa kanya at inabot nito ang isang itim na flash drive. Nang kunin ni Sasha ang flash drive, aksidenteng nagdikit ang mga daliri nila. Parang may malit na kuryente na dumaloy sa kamay ni Sasha, kaya mabilis niya itong binawi. Pasimple siyang sumulyap sa screen para itago ang pamumula ng pisngi niya. Habang nagtatransfer ang file, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa loob ng malit na kwarto. Tanging ang ugong lang ng aircon at pag-click ng mouse ang naririnig nila. You have a pretty solid setup here. Basag ni Jace sa katahimikan. Tinitingnan nito ang 16 na monitors na nagpapakita ng iba't ibang sulok ng barangay at ng buong building niya. Ilang taon na tong building mo? Pamanapay ng mga magulang ko sa akin, kaya kahit luma, pinapahalagahan ko. Depensa ni Sasha habang nakatutok pa rin sa loading bar sa screen. I can see that. Malambot na sagot ni Jay sa kanya. Kaya palang tapang mong ipagtanggol ang building na to, pati ang mga nakasampay sa rooftop mo. Mabilis na umikot ang swivel chair ni Sasha paharap kay Jace. Alam mo, Chief, kung nandito ka lang para asarin ako, pwede bang lumabas ka na? Hindi mo ba alam ang salitang trauma? Nakakatrauma kaya yung ginawa mo. Isa pa, pwede kitang kasuhan sa ginawa mo kagabi. Sinira niyo yung mga bagay na pagmamayari ko. Umalukip-kip si Jace. Lalong lumitaw ang mga muscles nito sa braso. Sobrang nakakainis ang arogante nitong aura, pero sa totoo lang, nakakapogi pa yon sa lalaki. Sorry, inaasar lang naman kita. Relax ka lang, Miss Landlady. Hindi mo ba alam na nakapasok sa rooftop ang lalaking yun? Iniligtas ko lang naman ang mga renters mo sa taong nag-trespass sa building mo. Kinuha ni Jace ang flash drive sa kanya. By the way, formal na tayong magpakilala. I'm Major J. Sarmiento at asahan mo nang palagi akong makikita sa barangay niyo simula ngayon. Inilahad nito ang malaking kamay sa harap niya. Tiningnan ni Sasha ang kamay ng pulis, tapos ay tumingin sa mga mata nito. Nagalangan man pero inabot pa rin niya ang kamay ng lalaki. Sobrang lambot ng palad nito na para bang hindi man lang gumagawa ng mabibigat na bagay. Sasha. Tipid niyang sagot. Sasha ang pangalan ko. Hindi Miss Landlady at Miss Panty, whatever.
Binitaw ni Jace ang kamay niya ngunit hindi mawala ang titig nito sa kanya. Isang titig na parang tumatagos yun sa kaluluwa niya. Noted, Sasha. Mababang sambit ni Jace. Tumalikod na ito at humawak sa doorknob. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito at kumindat pa sa kanya. See you around. And by the way, I suggest magpalit ka na ng brand para hindi ka na magka-issue sa susunod. Yung matibay na sana at hindi nabubutas agad. Pil yung sabi nito sa kanya. Tuloy nang sinara ni Jace ang pinto. Naiwang nakanganga si Sasha, hawak ang dibdib niyang sobrang lakas ng tibok. Ah! Nakakainis kang pulis ka! Sigaw ni Sasha nang mawala ito sa paningin niya. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan na mapailing. Mukhang magiging madalas ng sakit ng ulo niya. Pati ng puso niya ay ginugulo nito dahil palaging kumakabog ng sobrang lakas kapag nasa tabi niya ito. Ano? Crush mo na agad ang pulis na yun, Sasha? Bulong niya sa sarili. Mahigit 3 linggo nang nakalipas mula nang maganap ang nakakahiyang eksena sa rooftop ng building ni Sasha. Kung akala niya unti-unti nang makakalimutan ng mga tao ang insidente, nagkamali siya. Lalo pat palaging naroon ang pulis upang asarin siya. Hindi kumpleto ang araw nito kapag hindi siya nito naaasar. Chief, seryoso ka ba? Yung nawawalang kaldero ni Aling Susan, sa CCTV mo pa hinahanap? Asik ni Sasha habang nakapamewang sa harap ng nakangiting si Jace. Araw ng Lunes, 3:00 na ng hapon nang dumating ang lalaki sa opisina niya. Tulad ng inaasahan, nakatambay na naman si Major Jace Sarmiento sa loob ng maliit na opisina ng dalaga. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Nakapumulsa at tila walang pakialam sa nag-uusok na ilong ng dalaga. Malay mo naman, Sasha. Baka may dumang magnanakaw ng kaldero sa tapat ng building mo. Seryosong sagot ni Jace pero sa kislap sa mga mata nito ay halatang nangaasar naman. Inangat nito ang bitbit na plastic bag. Kaya nga ako may dalang suhol, iced coffee at 2 slice ng cheesecake. Binili ko pa ito sa Karatig Bayan. Hindi ba't paborito mo to? Napalunok si Sasha. Kahit inis siya sa presensya ng makulit na pulis, hindi niya matanggihan ng libreng pagkain. Lalo na't nalaman ni Jace mula kina Nina at Charlie na weakness niyang cheesecake. Akin na nga yan. Mabilis na inagaw ni Sasha ang plastic bag at padabog na umupo sa kaniyang swivel chair. Oh, anong oras daw ba nawala yung kaldero? I-check ko sa camera 2. Humalakhak si Jace dahil sa reaksyon niya. Isang buo at malalim na tawa na palaging nagpapabilis sa tibok ng puso niya. Pumasok ang binata sa opisina at sinara ang pinto. Totoong madalas yung petty crime sa barangay nila. Pero napapansin na ni Sasha na palpak na ang mga nagiging palusot ni Jace para lang pumunta rito ang lalaki. Nung Lunes, i-check daw nito ang CCTV dahil may nawawalang pusang itim na pag-aari raw ng anak ni Kapitan. Nung Miyerkules naman, gusto lang daw nitong makita kung traffic sa isang kanto. Tinatama daw itong pumunta ron. Ngayon naman, kaldero. Wala talaga akong hahanaping kaldero, hindi ba? Matalim na tanong ni Sasha habang sumisimsim ng iced coffee. Nagkibit balikat lang si Jace at hinilang isang monoblock chair para tumabi sa kanya. Baka kasi na-miss mo ko. 3 araw din ako sa Krami. Muntik nang maibuga ni Sasha ang kape niya. Ang kapal ha? Bakit naman kita mamimiss? Mas payapa ang buhay ko kapag wala ka rito para mang-asar eh. Talaga ba? Inilapit ni Jace ang mukha nito sa kanya. Eh bakit nung duman ako sa tapat ng building mo kahapon? Nakadungaw ko sa bintana na para bang mahinihintay. Ako bang hinihintay mo dahil na-miss mo ang kapogian ko? Gago, inaabangan ko yung tendero ng kutsinta kasi bibili ako. Palusot ni Sasha. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang magkabilang pisngi. Bakit bang lakas ng radar ng lalaking to?
Sa isip niya. Ngumiti lang si Dre sa kanya, yung ngiting nakakatunaw at labas pa ang dimple nito. Itinuon na lang ni Sasha ang paningin sa mga monitor para itago ang pamumula ng kaniyang muka. Kumain siya ng cheesecake para may magawa ang bibig niya at hindi makapagsalita ng kung ano-ano. Habang busy si Sasha sa pagkain at pagpapanggap na sinusuri ang mga screen, hindi niya napansin na unti-unting inilapit ni Jace ang upuan nito sa kanya. Ang opisina ni Sasha hindi nakalakihan. Sakto lang para sa desk niya, mga monitor at 2 tao. Wait. Biglang sabi ni Jace sa kanya. Bakit? May nakita ka bang kinahinala sa CCTV? Tanong ni Sasha at biglang kinabahan. May dumi sa gilid ng labi mo. Bulong ni Jace sa kanya. Bago pa man makapag-react si Sasha, itinaas ni Jace ang kanang kamay nito gamit ang hinlalaki. Dahan-dahan itong pinunasan ang natirang icing ng cheesecake sa gilid ng labi niya. Biglang naniga si Sasha sa kinaupuan niya. Ang lapit-lapit ni Jace sa kanya kung kaya't amoy na amoy niya ang panlalaking pabango nito na humahalo sa malamig na hangin ng aircon ng office niya. Parang tumigil ang buong mundo. Nawala ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang tanging maririnig lang ni Sasha ang sarili niyang pintig ng puso. Bumaba ang tingin ni Jace mula sa mga mata ni Sasha, pababa sa labi niya at pabalik ulit sa kanyang mga mata. Ayan, okay na. Mahinang sabi nito pero hindi pa rin lumalayo sa kanya. Ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Kung gumalaw man siya ng konti, siguradong magdidikit na ang mga ilong nila. Chief. Nahihirapang bigkas ni Sasha. Hindi niya alam kung pinapatras ba niya ito o gusto niyang mas lumapit pa ang binata. Sasha. Tugon ni Jace. Subalit sa hindi naasahang pagkakataon, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Sash, nandito na ba si Sabay na napatalon sa na Sasha at Jace palayo sa isa't isa. Muntik pang matumba ang monoblock chair ni Jace dahil sa sobrang gulat. Sa may pintuan, nakatayo si Nina na nanlalaki ang mga mata. Hawak nito ang supot ng kutsinta para sana ibigay kay Sasha, suhol para makatambay sila sa opisina nitong may aircon. Nasa likuran nito si Charlie na nakatakip ang kamay sa bibig para pigilan ang tili. Nakaistorbo ba kami? Tanong ni Charlie habang nagniningning ang mga mata sa sobrang kilig. Gusto niyo ba isara ulit namin yung pinto para sa take 2? Anong take 2? Namumula na parang kamati si Sasha. Mabilis siyang tumayo at nagayos ng damit kahit wala namang lukot yon. Wala kaming ginagawa. Tinitingnan lang ni Chief yung CCTV. Hahanapin daw niya yung kaldero ni Aling Susan. Tumikim si Jace at inayos ang kwelyo ng uniforme nito. Kahit kalmado itong tingnan, nakita ni Sasha na medyo namumula rin ang dulo ng tenga ng hepe. Tama si Sasha. May hinahanap nga ako. Dinampot nito ang sombrero sa ibabaw ng desk tsaka nagpatuloy. I think I've seen enough for today. Salamat sa oras mo, Miss Sasha, Charlie, Nina. Mauna na ako. Sige, Chief. Ingat po. Balik po kayo kapag may nawawalang kawali naman. Asar ni Charlie sabay saludo. Bago tuluyang lumabas, sumulyap muli si Jace kay Sasha. Isang makahulog ang tingin na nagpalambot sa mga tuhod ng dalaga. I'll see you tomorrow, Sasha. Huwag ka nang maghanap ng kutsinta bukas. Magdadala na lang ako para sa'yo. Pagkalis ni Jace, sabay na tumili sila Nina at Charlie sa loob ng opisina niya. May nawawalang kaldero pala. Kaldero ba kamo o puso ni Chief Jace? Pangasar ni Nina habang tinutusok-tusok ang tagiliran ni Sasha. Ewan ko sa inyo, magsilabas nga kayo rito. Pagtataboy ni Sasha sa dalawa habang tinutulak ang mga ito palabas ng pinto. Yung kutsinta binili namin para sa'yo.
Alam namin kahapon ka pa nag-crave niyan pero amin na muna to Si Sir Jace na palang bibili sa'yo nun Bye! Walang nagawa si Sasha kundi ang umiling. Nang mag-isa na lang siya, muli siyang napasandal sa pintuan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang kabog. Napangiti siya ng tipid habang tinitingnan ang natirang iced coffee na dala ng binata. Alas 5:30 pa lang ng umaga pero gising na ang buong diwa ni Sasha. Nakapusod ang buhok niya gamit ang isang malaking ipit. Suot ang kanyang paboritong oversized t-shirt at jogging pants. Meron pa nga siyang sukbit na maliit na sling bag sa kanyang balikat. Amoy na amoy sa buong kanto ang halimuyak ng bagong lutong pandesal mula sa panaderia ni Mang Kanor. Ito ang paboritong oras ni Sasha. Wala pang masyadong tricycle na nag-iingay at medyo malamig pa ang simoy ng hangin. Mang Kanor, yung order ko po, 50 pandesal tapos iwalay po yung 10 na medyo tostado. At 5 malambot na malambot para kay Lola Flora naman. Masiglang bati ni Sasha paglapit sa istante ng panaderia. Aba, ang aga mo yata ngayon, Sasha. Heto na ang mga tinapay mo. Mainit-init pa yan. Nakangiting inabot ni Mang Kanor ang 3 brown paper bag sa kanya. Sipag talaga ng landlady natin. Swerte ng mga nangungupahan sa'yo. Ngumiti si Sasha at kumuha ng pera sa kanyang wallet. Pero bago pa man niya maiabot ang bayad, isang malaking kamay ang nagpatong ng 100 piso sa ibabaw ng istante. Keep the change, Mang Kanor. Ako na pong magbabayad. Pamilyar ang malalim na boses na yon. Hindi na kailangang lumingon ni Sasha para malaman kung kanino galing yon. Dahil pumasok na naman sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng lalaki. Nilingon niya si Police Major J. Sarmiento. Nakasibilyan ito ngayon. Isang simpleng itim na t-shirt na hapit sa matipunong dibdib at braso nito at gray na sweatpants. Bagong ligo ang lalaki dahil basa pang buhok nito at medyo gulo-gulo. Bagay na lalong nagpalakas ng apil nito ngayong umaga. Chief, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Huwag mong sabihing naghahanap ka na naman ng nawawalang kaldero. Nakataas na kilay na tanong ni Sasha. Pilit tinatago ang kaba sa dibdib niya dahil sa sobrang lapit ng binata sa kanya. Nag-jogging lang ako. At bawal na bang bumili ng kape at pandesal? Hindi ko naman alam na nagpapakain ka rin pala ng buong barangay, Sasha. 50 pandesal? Para sa'yo lahat yan? Hindi ka ba niyan tataba? Inirapan lang ni Sasha ang pulis at kinuha ang mga paper bag. Siyempre hindi. Ibabalik ko yung pera mo mamaya Hindi ako tumatanggap ng suhol mula sa mga pulis. Suhol? Consider it a donation sa feeding program mo. Nakangising sagot ni Jace habang sabay na naglakad pabalik ng building. Dahil wala siyang kawala sa makulit na pulis na ito, hinayaan na lang ni Sasha na sundan siya nito. Pagdating nila sa ground floor ng building, nakita ni Jace kung saan napupunta ang sangkatutak na pandesal. Una silang huminto sa pinto ni Lola Flora sa first floor. Kumatok si Sasha at mahinahong inabot ang malambot na pandesal sa matanda. Lola, heto na po ang almusal niyo. Inumin niyo po agad yung gamot niyo sa maintenance ha. Yung tubo po sa lababo niyo, aayusin ko mamayang hapon. Salamat apo, pagpalain ka sana ng may kapal. Maluhaluhang pasasalamat ng matanda. Sunod naman nilang pinuntahan ang pinto ni Mang Teban, isang biyudang may 3 maliliit na anak. Iniwan ni Sasha ang isang supot ng pandesal sa pinto nito dahil alam niyang panggabing gwardiya si Mang Teban at kasalukuyan pang natutulog kasama ang mga bata. Ang mga tostadong pandesal naman ay ibinigay niya kina Nina at Charlie na naghihikab pang lumabas ng kwarto. Habang nagmamasid si Jace, unti-unting nagbago ang tingin ng lalaki kay Sasha. Sa likod ng mataray, maingay at palaba na babaeng sumigaw sa speaker para bawin ang butas nitong underwear noon ay isang babaeng may napakalaking puso pala. Hindi lang basta nangongolekta ng upang dalaga. Itinuturing pa nitong pamilyang mga nakatira
sa building nito. Nang matapos ang pamimigay, naupo si Sasha sa maliit na bench sa tapat ng sari-sari store ni Aling Susan. Umupo si Dre sa tabi niya at inabot ang isang baso ng mainit na kape na binili nito kanina sa panaderia. Salamat. Mahinang sabi ni Sasha. Sumimsim siya at napapikit sa sarap ng kape. Hanga ako sa'yo, Sasha. Alam mo ba yun? Biglang seryosong sabi ni Dre sa kanya na wala nang mapang-asar sa tono nito. Napamulat si Sasha. Medyo nailang pa siya dahil sa biglaang pagiging seryoso ng usapan nila. Sus, nambola pa ang hepe. Ginagawa ko lang to dahil ayokong magreklamo sila na pangit ang serbisyo dito sa building ko. Business is business, ika nga. Hindi eh. Marami na rin akong nakasalamuhang landlords, Sasha. Karamihan sa kanila pero lang ang habol. Kapag sira ang ilaw, bahala na ang renters. Kapag walang makain, problema nila yun. Pero ikaw, kinilala mo sila isa-isa at tinulungan mo pa. Alam mong wala nang ngipin si Lola Flora, kaya malambot na pandesal lang binili mo para sa kanya. Alam mong walang asawa si Mang Teban, kaya binibigyan mo sila ng almusal. Tsaka hindi mo pa sila inistorbo dahil natutulog pa ito. Pati ng dalawang makukulit na tenants na sina Charlie at Nina. Ibang klase ka talaga, Sasha. Ramdam ni Sasha ang pag-init ng kaniyang mga mata. Matagal na siya nagpapakahirap itaguhid ang building na ito ng mag-isa mula nang mamatay ang mga magulang niya. Madalas siyang nakakarinig ng reklamo. Masyadong mahigpit daw siya at bungangera pa. Ito ang unang beses na may naka-appreciate sa maliliit na sakripisyong ginagawa niya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga lumang pader ng building. Ito lang kasing naiwan ni na Papa at Mama sa akin, Chief. Dito na ako lumaki. Kilala ko na halos lahat ng mga nakatira dyan. Nung namatay ang mga magulang ko, yung mga renters na yun ang tumulong sa akin para hindi ako mabaliw sa lungkot. Nag-ambagan sila para may pangburol ako. Kaya ngayon, sinusuklian ko lang ang ginawa nila sa akin noon. Para sa iba, luma at bulok na tong building. Pero para sa akin, bahay ko to. At naging pamilya ko na rin ang bawat pamilyang nagre-renta sa building na to. Isang mainit at magaspang na kamay ang dumampi sa balikat ni Sasha. Tiningnan niya si Jace at nakita niya sa mga mata ng binata ang isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Napakaswerte nila sa'yo, Sasha. Malambing na bulong ni Jace. At napakaswerte rin ng building na to dahil ikaw nag-aalaga. Ilang minuto rin silang nagkatitigan hanggang sa biglang may sumigaw mula sa third floor ng building. Sasha! Yung tubig sa kwarto number 304! Sira raw! Bumabaha na sa hallway! Mabilis na napabalikwa si Sasha. Biglang nawala ang kilig na nararamdaman niya, pati nang nagwawalang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Diyos ko po si Tito Boy! Panigurado na iwan niyang bukas yung gripo! Mabilis siyang tumakbo papunta sa ilalim ng hagdan kung nasa ng kanyang heavy-duty toolbox. Binuhat niya ito kahit mabigat at patakbong umakyat ng hagdan. Sasha, teka! Tulungan na kita! Sigaw ni Jace habang sinusundan siya. Pagdating nila sa Unit 304, umapaw na nga ang tubig sa hallway. Walang pag-alinlangang pumasok si Sasha sa ilalim ng sirang lababo. Kahit basa ang sahig at ginamit ang kaniyang wrench para higpitan ang pumutok na tubo. Nanlaki ang mga mata ni Jace. Sanay kasi itong makakita ng mga babaeng tumitili kapag may dumi o kaya mabaho. Pero si Sasha, nabasa ang muka, marumi ang damit, pero parang wala lang sa dalagang yon. Chief, huwag kang tumunga nga dyan. Iabot mo sa akin yung Teflon tape dyan sa red na box, bilis! Utos ni Sasha habang nagkukbahog sa ilalim ng lababo. Mabilis na kumilo si Jace at inabot ang hinihingi ng dalaga. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno sa tubig, tuloy nang tumigil ang tagas.
hingal na umupo si Sasha sa basang sahig. Pinunasan ng pawis at tubig sa noo niya gamit ang likod ng kanyang kamay. Lumuhod si Jay sa harap niya at basang-basa na rin ito. Kinuha nito ang isang malinis at puting bimpo at dahan-dahang pinunasan nito ang kaniyang muka. Sabi ko sa iyo, I'll help. Ginawa mo naman akong tagabot ng tape. Nakangiting sabi ni Jay sa dalaga. Sa ako yung marunong gumamit ng wrench eh. Natatawang sagot ni Sasha kahit napakiramdam niya parang sasabog na ang puso niya dahil sa sobrang lapit ni Jay sa kanya. Sa sandaling yon habang basang-basa sila sa loob ng maliit na kusina, narealize ni Jace na hindi lang siya napahanga sa galing ni Sasha, kundi unti-unti na siyang nahuhulog sa matapang, madiskarte, at mapagmahal na landlady na ito. Kinabukasan habang nagwawalis siya sa tapat ng sari-sari store ni Aling Susan, dumaan ang tricycle ni Kuya Berting nila. Imbis na bumusina lang, huminto ito sa tapat niya at nakangising binati siya. Good morning, Mayora! Madam Chief pala! Bati ni Kuya Berting sabay kindat ng nakakaloko sa kanya. Balita ko libre na raw ang kape sa presinto ah. May papandesal daw si Major Jace araw-araw. Napatigil sa pagwawali si Sasha. Anong pinagsasabi mo riyan, Kuya Berting? Umagang-umaga nananaginip ka yata. Nako Sasha, huwag ka nang magkaila pa. Sabat naman ang isang pamilyar na boses mula sa likuran niya. Paglingon niya, nakatayo roon si Aling Susan, ang reyna ng mga tsismosa sa barangay nila. Buong barangay nang nakakaalam kahapon lang usap-usapan sa palengke na nagbasaan daw kayo ni Chief sa loob ng kwarto ni Tito Boy. Aba, iba rin ang datingan ng mga kabataan ngayon, masyadong mapusok. Namula ng husto ang mukha ni Sasha. Parang gusto niyang ihampas ang walis tingting sa sarili niyang noo. Aling Susan, pumutok po yung tubo ng tubig sa kwarto ni Tito Boy. Sirang lababo po ang inayos namin kaya nabasa kami. Huwag niyo pong lagyan ng mali siya yun. Sus, tubo daw. Humagikik na singit ni Nina na kalalabas lang ng building kasama si Charlie. Parehong may hawak ang dalawa ng ice candy na tila nanonood ng live teleserye. Bakit nung nakita namin kayong lumabas, nakatingin sa'yo si Chief na parang gusto kong iuwi sa presinto. Grabe yung eye contact parang nakakapasong kape. Correct. Dagdag ni Charlie sabay kagat sa ice candy nito. At saka bakit laging nandito yun? Nawawalang pusa kahit nangakaldero yung pinapahanap sa CCTV mo Mamaya-maya nga hanapin na niyan yung daan patungo sa puso mo. Eee! Naghagal pa ka ng tawa si na Aling Susan, Kuya Berting at ang dalawa niyang kaibigan. Sobrang hiyang-hiya na si Sasha sa mga oras na yon. Alam din niyang nag-iinit na ang kaniyang pisngi dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman. Magsitigil nga kayo! Asik ni Sasha at tinaas ang walis tingting na bilang banta. Walang namamagitan sa amin ng aroganteng pulis na yon. Siya lang tong makapalang mukha na laging nakatambay dito kasi libre ang aircon sa CCTV room ko. Wala kaming... Anong walang tayong Sasha? Isang malalim at baritonong boses ang pumutol sa litanya niya. Parang nag-slow motion ang paligid ng lumingon si Sasha. Naglalakad palapit sa kanila si Major J. Sarmiento. Naka-full uniform na naman ito. Nakasabit ang aviator shade sa kwelyo at may bit-bit na isang pamilyar na kulay kahel na box mula sa sikat na donut shop sa kanila. Otomatikong napangiti si na Aling Susan at mga kaibigan ni Sasha. Parang mga nakakita ng artista dahil sa sobrang tuwa. Ay, heto na palang bida ng barangay natin! Kinikilig na tili ni Aling Susan. Chief, kayo na ba nitong si Sasha? Araw-araw ka na rin nandito Diretsuhin mo na nga kami. Gusto nang magpalamon ni Sasha sa lupa dahil sa hiya. Sinamaan niya lang ng tingin si Jace na para bang sinasabing, sige Chief, sabihin mong hindi. Magpaliwanag kang walang katotohanan ng sinasabi nila para matapos na to. Subalit tumingin lang ang lalaki sa kanya. Imbis na itanggi, unti-unting sumilay ang isang pilyo
at nakakalokong ngisi sa labi ng hepe. Lumapit ito kay Sasha at pasimpleng inakbayan ng dalaga sa harap nilang lahat. Nanliligaw pa lang po, Aling Susan. Formal ngunit nakangiting sagot ni Jace. Medyo pakipot pa kasi itong maganda nating landlady. Kailangan ko pang galingan ng pagtambay at pagkakape para sagutin ako. Sabay-sabay na tumili si Nina at Charlie. Si Aling Susan naman ay napahampas pa sa balikat ni Kuya Berting sa sobrang kilig. Sabi ko na nga ba iba talagang kamandag ng butas na suin. Hoy, baliw ka ba? Pabulong at nanggagalaiting bulyaw ni Sasha kay Jace. Pilit na inalis ang braso nito sa balikat niya. Anong pinagsasabi mong nanliligaw? Gusto mo bang hindi na kita patambayin sa office ko? Humalakhak lang si Jace sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya, yung mismong kamay na may hawak ng walis tingting, at marahan itong binaba. Palamigin muna natin yung ulo mo. Dala ko yung paborito mong strawberry donut. Bago pa man makasagot si Sasha, hinila na siya ni Jace papasok sa building. Dumiretso sa CCTV room nila habang iniiwan ang mga chismosa sa labas na halos himatayin sa kilig. Pagkapasok sa opisina, padabog na isinara ni Sasha ang pinto at humarap sa pulis na ngayon ay nakasandal sa pinto at nagpipigil ng tawa. Nasisiraan ka ba ng ulo? Sigaw ni Sasha habang nanlilisik ang mga mata. Bakit mo sinabi yun? Lalo silang mag-iimbento ng kwento tungkol sa atin eh. Paano kung inipapaliwanag sa kanila na wala tayong relasyon? Inilapag ni Jace ang box ng donut sa ibabaw ng desk at humalukip-kip. Nawalang mapaglarong ngiti nito at napalitan ng isang kalmadong ngunit seryosong tingin. Bakit mo pa kailangang magpaliwanag? Tanong nito. Dahil hindi naman yun totoo. Isa kang hepe, Jace, at landlady lang ako. At saka alam mo namang inaasar lang tayo ng mga yon dahil sa nangyari kahapon. Bakit ka nakikisakay? Dahan-dahang naglakad si Jace palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, otomatikong napapatras naman si Sasha hanggang sa maramdaman niya ang gilid ng desk sa kanyang likuran. Wala na siyang atrasan. Inilagay ni Jace ang magkabilang kamay nito sa desk at ikinulong sa pagitan ng mga braso nito. Amoy na amoy naman ni Sasha ang pabango nitong napakamanli ang amoy. Ang lapit-lapit ng mukha ni Jace, sapat na para makita ni Sasha ang ganda ng mata nito. Nakikisakay lang ba ako? Mahinang bulong ni Jace, ang mga mata'y diretsyong nakatitig sa mga mata niya. O baka naman, sinasamantala ko lang yung pagkakataon para sabihin sa harap nila ang totoo. Napatigil sa paghinga si Sasha. Anong totoo? Na gusto kita. Hindi man lang kumurap si Jace. Kaya ako araw-araw na nandito. Hindi dahil sa aircon, hindi dahil sa CCTV, at lalong hindi dahil sa mga nawawalang kaldero sa barangay. Nandito ako kasi gusto kitang makita at makasama. Tila ba nabingi si Sasha sa lakas ng tibok ng sarili niyang puso. Nakatitig lang siya sa pulis na nasa harap niya. Sinusubukang hanapin kung may bahid ng biro sa mukha nito. Pero wala. Seryoso si Jay Sarmiento. Ang lalaking laging nang-aasar sa kanya. Ang lalaking nakakita sa kanya sa pinakanakakahiyang posisyon ay umamin ng nararamdaman para sa kanya. Napalunok si Sasha ng mariin. Jace, baka binibiro mo lang ako. Umatras niyang bahagya si Jace. Binibigyan siya ng espasyo para makahinga. Pero hindi pa rin pinuputol nito ang tingin nila sa isa't isa. Kinuha nito ang paboritong donut ni Sasha mula sa box at inabot sa kanya. Kumain ka muna. Namumutla ka na naman. Hindi kita pinipilit maniwala ngayon, Miss Landlady. Pero gaya ng sinabi ko kanina sa labas, nanliligaw ako. Kaya masanay ka na sa mukha ko araw-araw dahil hindi na ako aalis dito. Nanginginig na kinuha ni Sasha ang donut.
Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa lalaking nasa harapan niya. Sa buong buhay niya, bilang landlady na laging matapang at palaban, ngayon lang siya natameme. Napangiti na lang ng palihim si Jace habang pinapanood siyang kumagat sa donut. Sobrang tahimik na ang buong barangay nila at tanging ang huni lang ng mga insekto ang naririnig sa paligid. Alauna na ngunit gising na gising pa rin si Sasha sa mga oras na yon. Pundido kasi ang ilaw sa pasilyo ng second floor, kaya napilitan siyang umakyat dalang isang malaking flashlight at pamalit na bumbilya. Kahit kabisado niya ang bawat sulok ng building, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot habang naglalakad sa madilim na hallway. Lalo pat nagkatrauma na siya sa nangyari sa kanya nung insidente sa rooftop. Ilang linggo nang nakalipas. Inilapag niya ang bumbilya sa sahig at akmang itututok ang flashlight sa kisame nang bigla siyang makarinig ng isang malakas na kalabog na nagmula sa dulong bahagi ng pasilyo malapit sa fire exit. Sinundan ito ng tunog ng nabasag na paso at kaluskos na mga lumang gamit. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Biglang namatay ang flashlight niya nang aksidente niya itong mabitawan dahil sa gulat. Kinapa niya ito sa sahig pero sa sobrang dilim, hindi niya ito mahagilap. May nakapasok na naman ba? Tanong niya sa sarili, ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya dahil sa sobrang kaba. Magnanakaw na naman ba to? Mabilis na nagtago si Sasha sa likod ng isang malaking poste sa pasilyo. Nanginginig ang mga kamay na dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang jogging pants upang humingi ng tulong. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Ang lalaking makakatulong sa kanya, walang iba kundi si Chief. 3 ring pa lang, sinagot na agad nito ang kabilang linya. Sasha. Halatang kakagising lang ni Jace dahil paus pa ang boses nito. Anong oras na? Bakit gising ka pa? Jace? Pabulong at nanginginig na tawag ni Sasha. Ito ang unang beses na tinawag niya ito sa pangalan at hindi Chief. Narinig niyang mabilis na pagkalusko sa kabilang linya. Tila biglang napabangon ang lalaki mula sa kama. Nawalang antok sa boses nito at napalitan ng purong otoridad. Sasha, anong nangyari? Nasaan ka? Nasa second floor ako ng building. May narinig akong malakas na kalabog sa fire exit. Pundido kasi yung ilaw kaya madilim. Jace, natatakot ako. Namamasan ang mga mata ni Sasha sa sobrang takot at panginginig. Okay, listen to me. Stay right there. Huwag kang alis at pinagtataguan mo. At huwag mong ibababa ang linya. Pupunta na ako in 5 minutes. At hindi nga nagkamali si Sasha. Wala pang 5 minuto, narinig niyang mabilis ngunit mabibigat na yabag sa hagdanan. Isang maliwanag na beam ng tactical flashlight ang humawi sa dilim ng pasilyo. Sasha! Tawag ni Jace habang ang boses nito'y umalingaw-ngaw sa hallway. Dito! Agad siyang pinuntahan ni Jace. Pagkakita pa lang sa kanya, mabilis na binaba ng binata ang hawak nitong baril sa gilid at lumuhod sa harap niya. Naka-plain black t-shirt lang ito at sweatpants. Halatang nagmamadali talagang puntahan siya. Nasaktan ka ba? May nakita ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Jace habang hawak ang magkabilang balikat ni Sasha at sinusuri ang mukha ng dalaga. Umiling si Sasha at mahigpit na napakapit sa laylayan ng t-shirt ni Jace. Wala eh. May narinig lang akong kalusko sa dulo. Tumayo si Jace at inilalayan siyang makatayo. Inilagay siya ng binata sa likuran nito. Isang pwesto kung saan pakiramdam ni Sasha ay walang anumang masamang makakalapit sa kanya. Stay behind me. Tingnan natin kung may tao ba ron. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa dulong fire exit. Nakahanda ang baril ni Jace habang ang isang kamay ay hawak ang flashlight. Hawak naman ni Sasha ang laylayan ng damit ng binata at halos nakadikit na ang dibdib niya sa malapad na likod nito. Amoy na amoy niya ang pamilyar nitong scent
na biglang nagpakalma sa nagwawala niyang sistema. Pagsapit nila sa dulo, itinutok ni Jace ang ilaw sa pinagmulan ng kalabog. Isang itim na pusang galang nakatayo sa ibabaw ng nabasag na paso ng halaman at nakatingin sa kanila habang dinidilaan ang sariling paa. Mabilis itong tumalon at tumakbo pababa ng fire exit ng masilaw sa ilaw ng flashlight nila. Ibinalik ni Jace ang baril sa holster nito at binaba ang flashlight. Napasandal si Sasha sa pader at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Unti-unting nag-sink in sa kanyang nangyari. Nanghinang mga tuhod niya, hindi sa takot, kundi sa matinding kahihiyan. Pusa lang pala. Pabulong na sambit ni Sasha habang tinakpan ang muka gamit ang dalawang kamay. Nakakahiya. Pinatakbo kita rito mula sa presinto na lang 2:00 ng madaling araw dahil lang sa pusang gala. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Jace. Lumapit ang binata sa kanya at marahang inalis ang mga kamay niya na nakatakip sa kaniyang muka. Hey, look at me. Malambing na utos ni Jace sa kanya. Nagangat ng tingin si Sasha. Kitang-kita niyang seryoso at malalalim na mata ng hepe. Sorry talaga, Chief. Napraning lang talaga ako. Mula kasi nung insidente sa rooftop. Konting kalabog lang naiisip ko agad na may mananakit sa akin o sa mga renters ko. Napakagat sa ibabang labi si Sasha. Nakaabala patuloy ako sa mahimbing mong tulog. Umiling si Jace at humakbang ng mas malapit sa kanya. Itinukod nito ang isang kamay sa pader, malapit sa ulo ni Sasha, habang ang isang kamay ay dahan-dahang hinawi ang hibla ng buhok na dumikit sa pawisang noo niya. Sasha, makinig ka. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nanliligaw ako at kasama sa package ng panliligaw ng isang pulis ang seguridad mo. Kahit papusa lang yun? Pilit na nagbiro si Sasha para itago ang panginginig ng boses niya. Kahit daga pa yan, kahit ipis, o kahit na kailangan mo lang ng kayakap sa dilim. Nakangiting banat ni Jace habang seryosong nakatingin sa kanya. Para sa'yo, handa ako magising araw-araw, kahit pa madaling araw. Literal na, to serve and protect, ang oath ko sa bayan. Pero pagdating sa'yo, Sasha, it's to love and protect. Wala akong pakialam kung pusa lang yun. Ang mahalaga ligtas ka. Napalunok si Sasha ng mariin. Ang puso niyang tangay hulog na sa lalaking ito. Unti-unting inilapit ni Jace ang mukha nito sa kanya. Nawala ng mga ngiti sa labi nito at napalitan ng isang emosyon na matagal na nitong pinipigilan. Bumaba ang tingin ni Jace sa mga labi niya. Jace. Bulong ulit ni Sasha sa lalaki. Can I? Tumango si Sasha. Isang napakalit na galaw pero sapat nga para malaman ni Jace ang sagot. Pumikit siya nang maramdaman niyang mainit na hininga ni Jace na tumama sa kaniyang muka. Hinihintay na lang niyang pagdampi ng mga labi nito hanggang sasabay silang nagmulat at napatras. Ang cellphone ni Sasha na nasa bulsa niya ay nag-vibrate ng napakalakas. Kasabay ng malakas na ringtone kapag may tumatawag sa kanya. Kinuha ni Sasha ang cellphone. Sinina, baka narinig niya yung kalabog sa baba. Napangiti na lang si Jace at napakamot sa batok nito. Tila frustrated pero natatawa na lang. Umatras ito ng konti para bigyan ng espasyo ang dalaga. Go ahead. Answer it. At least alam ko nang ligtas ka. Habang kausap ni Sasha si Nina sa telepono para sabihing pusa lang ang gumawa ng ingay, hindi niya mapigilang sulyapan si Jace na nagmamasid lang sa kanya habang nginingitian siya ng matamis. Muntik na silang maghalikan sa gitna ng madilim na pasilyo dahil sa pusang gala. At habang inaayos ni Jace ang pundidong ilaw para sa kanya ng gabing yon, isang bagay ang naging malinaw kay Sasha. Hindi na siya mag-isa dahil may pulis na siyang handang
rumisponde para protektahan ang building niya, pati na ang puso niya. Ilang araw ang lumipas. Halos hindi naging maganda ang gising ni Sasha. Simula pa lang ng umaga, sunod-sunod na ang kinakaharap niyang problema. Nagkaroon kasi ng malit na insidente nung nakarang araw. Isang misteryosong apoy ang muntik nang magpaabo sa bodega ng apartment niya. Nagkagulo ang mga renters. May mga nasirang gamit at higit sa lahat, tuluyan ang nag-alisan ng 3 nangungupahan sa kanya. Habang ang iba naman, balak na ring umalis dahil natatakot ng mga ito sa mga nangyayari sa paligid ng building niya. Aalis na sana kami, iha. Naiiyak na wika ng isa sa matandang mag-asawa. Hindi na nakakatulong ang kalagayan dito. Pasensya na talaga. Hindi na nakasagot si Sasha sa sinabi ng mga ito. Nakatingin lamang siya sa harap at tahimik na inabutan ng 2 ng mga form at sobrang naglalaman ng huling natitirang bayarin bago ito umalis. Hindi naman na kailangan pang magpaliwanag ng matandang mag-asawa dahil naiintindihan naman niya yon. Tanging seguridad lang naman ang mga itong inaalala. Ngayon na hindi na safe ang apartment o building niya, talagang wala itong choice kundi ang umalis at lumipat ng mauupahan. Nabalitaan kasi ng mga anak namin yung nakawan sa rooftop at sunog sa bodega mo. Nag-aalala sila na baka magkaroon pa ng malalang sitwasyon. Matanda na rin kami, iha. Kaya kung mangyari man yun, baka hindi namin mailigtas ang aming sarili. Lalo pat mahihina na kami ng lolo Anita mo. Paliwanag pa ng matanda sa kanya. Okay po yun. Bulong ni Sasha sa 2. Ang bawat kalabog sa pintong nagsasara at ang bawat boses na nagpapaalam at nagpapanik mula sa loob ng kwarto. Lahat ito'y tumatamas ng masakit sa puso ni Sasha. Halos lumambot ang kanyang mga tuhod nang pumasok si Nina upang ibalita ang dami ng aalis mula sa pangatlong palapag. Mabigat man sa kalooban pero kailangan niyang tanggapin yun. Mag-isa na lamang siya ngayon sa opisina. Sa sobrang bigat ng nararamdaman niya dahil sa nangyari, hindi niya mapigilan ng sarili na umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha habang patuloy niyang pinupunasan ang kaniyang pisngi. Bakit ba ganito? Umiiyak na bulong niya sa sarili habang pinipikit niya ang mga mata niya ng saglit. Hindi pa siya handang harapin ng mag-isa ang matinding problema at balakid na patuloy na bumabagabag sa kanyang landas. Parang sunod-sunod ang pagdating ng problema sa kanya. Hanggang sa dahan-dahang nagbukas ang pintuan. Nakita niya si Jace, ang lalaking ito na nandoon sa simula nung araw pa ng insidente. Halatang rito na wala itong tulog at may bakas pa ng uling sa uniforme nito. Nakita niyang humakbang palapit sa kanyang hepe. Sasha. Pagkasabi pa lamang ni Jace sa pangalan niya, doon ulit na namuo ang kanyang mga luha. Napaluhod si Jace upang maging kapantay nito si Sasha. Nandito lang ako. Okay? Makikinig ako sa'yo. Nang makita niya si Jace na sobrang lapit sa kanya, unti-unting nagpakawala ng hagulhol ang dalaga at agad na napasandal sa mainit at komportableng dibdib ng binata. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jace. Umiiyak na sagot ni Sasha habang niyayakap ang bewang ni Jace ng sobrang higpit. Ang dami-daming nawawala. Aalis na sila. Paano na? Wala siyang nakuhang tugon mula kay Jace, kundi ang mainit, malambing at nakakapanatag nitong yakap. Isinandal nito ang baba sa ulo ng dalaga at hinaplos ng dahan-dahan ang likod at ulo niya. Shh! I'm right here. Mahinang bulong ni Jace. Ako nang bahala, ha? Ako nang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang dyan.
Matapos siyang umiyak sa mga bisig ng binata, marahang inangat ni Jace ang baba niya. Tahimik na pinupunasan nito ang bawat luha na naglandas sa mata niya gamit ang hinlalaki nito. Don't cry anymore, please. Nasasaktan ako kapag nakikita kang umiiyak. Punong-puno ng lambing ang bawat salita na lumabas sa mga labi ni Jace na halos muling nakapagpahina sa kanyang mga tuhod. Gagawa ko ng paraan, Sasha. We will solve this together. I won't let anyone hurt you. Pangako ko sa iyan. Ilang araw ang nakalipas. Kasalukuyang nasa duty ngayon si Jace, may inaaral na kaso. Sigurado na po ba kayo rito, sir? Nagalangan na tanong ni SPO Juan Reyes habang inihehilera ang mga litrato sa ibabaw ng lamesa sa opisina ni Jace. Madilim ang opisina ng lalaki. Nakatingin ito ng matalim sa mga files, lalo na sa litrato ng isang babaeng puno ng alahas habang pababa ng isang itim na SUV. Ang tiyahin ni Sasha na si Celia. Sumandal si Jace sa kaniyang swivel chair at huminga ng malalim habang minamasahe niya ang kaniyang noo. Sigurado ako. Nakatanggap na tayo ng tea from our intel last month. Ang babaeng ito ay protector ng isang local drug ring at pilit siyang nag-a-acquire ng mga lumang properties along the area para gawing imbakan. Kaya pala lagi siyang may tao sa lugar na yon para manggulo. Dagdag ni SPO Juan Reyes. Exactly. Gagawa sila ng gulo sa paligid ng apartment. Papalayas nilang mga nangungupahan tapos pipilitin nilang may-ari na ibenta ng palugyang lupa dahil delikado yon. Luma na ng taktika nila. Pero mabilis nila itong matatapos kung ang may-ari ay babae. Dugtong pa ni Jace. Subalit hindi nila alam matapang ang landlady sa building na ginugulo nila. At ngayon, ako nang makakaharap nila. I want units standing by around the perimeter. Discreetly. Mabilis na naghanda si Jace upang magpatrola. Habang nagmamaneho siya pabalik sa lugar, hindi niya maalis sa isip niya ang nangyari nung nakaraan sa harap ni Sasha. Kung paano ito umiyak at nanghina sa crisis na nangyayari sa building nito. Naramdaman ni Jace ang kakaibang kirot at ang bigat sa kaniyang puso. Bilang isang lalaki, wala nang iba siyang gusto kundi iparamdam kay Sasha ang kaligtasan na kailangan nito. Good evening, Chief. Bati ng tanod ng barangay sa kanya. Tumango lamang si Jace habang pinaparada ang sasakyan. Ngunit imbis na dumiretso siya sa opisina ni Sasha, narinig niya ang boses ng dalaga mula sa gilid ng apartment na animoy may kausap. Sasha, makinig ka sa akin. Sabi ng lalaki. Dahan-dahang lumapit si Jace at nakita niya ang isang matabang lalaking nakabarong. Pamilyarang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, isa ito sa mga tauhan ng tiyahin ni Sasha na nakita niyang sa picture. Palaging nakabuntot ang lalaki sa matanda. Ito na ang pagkakataon mo. Binibigyan ka ng tita mo ng mas malaking halaga. Isipin mo ang kaligtasan ng buhay mo. Baka isang araw, pati ikaw madami pa sa patayan dito. Mabilis na uminit ang ulo ni Jace nang marinig yun. Handa na sanang sigawan ni Sasha ang kanang kamay ng tiyahin niya nang biglang lumapit si Jace sa kanila. Hinila siya nito at itinago sa likuran. Hindi pwede. Ang building na to hindi pinagbibili ng may-ari. Gusto mo bang kasuhan ka namin ng harassment? Napaigtad ang lalaki nang makitang si Jace ang nakaharap. Nagkatinginan sila bago pa man umalis ang tauhan habang panay ang reklamo sa takot nito sa pulis. Nagkaroon ng katahimikan nang maiwan doon si Jace at si Sasha. Jace! Humarap si Jace kay Sasha. Kitang-kita nito ang panginginig ng kamay ng dalaga. Hindi na napigilan pa ng binata at agad nitong hinawakan ang kamay niya. Makinig ka ng mabuti, Sasha. Hindi ko gustong mga tao nakapaligid sa'yo. Kamakailan lang. You have to be careful, okay? Bakit? Alam mo ba kung anong meron?
Napakagat ng dila si Jace. Hindi niya pwedeng sirain ang operasyon, pero kailangan niya itong protektahan. Just trust me, okay? Alam kong marami kang pinagkakatiwalaan pero hindi lahat ng taong malapit sa'yo mabuti ang intensyon. Kahit pa pamilya mo. Jace, tinatakot mo ba ako? Kasi natatakot ako sa mga sinasabi mo ngayon. I am not trying to. I'm just trying to keep you safe. Marahang inayos ni Jace ang pagkakapusod ng buhok ni Sasha at binigyan niya ito ng isang malambing na ngiti para mawala ang takot na nararamdaman ito. Wala nang mananakit sa'yo. And I'm serious about that, Sasha. 3 araw na ang nakalipas mula nang bigyan siya ni Jace ng babala. Ngunit sa tuwing pinapaikot niya ito sa isip, lalo lang siyang nalilito. Paano namang magiging banta si Tita Celia niya? Yan ang isa sa mga katanungan niya habang inaayos ang mga folder ng mga renters niya. Ang Tita Celia lang niyang naiwang pamilya niya. Sila na nga lang ang magkapamilya eh. Walang asawang tita niya, pati na anak, kung kaya't siya lang ang tanging pamilya nito. Napabuntong hininga siya tsaka napailing. Nag-iba na nga ang takbo sa paligid ng building niya. Simula nang nagkaroon ng sunog, palaging may police mobile na umaaligid sa block ng apartment niya. Si Jace, kahit hindi na diretsong tumatambay sa loob ng CCTV room tulad ng dati, ay laging nasa malapit, tila ba may binabantayan. Madalas tatawid lang ito sa kalsada, bibili ng kape, at mag-iiwan ng maikling text tulad ng, "Kumain ka na? Andito lang ako sa labas." Kinikilig man ang puso niya sa mga patagong galawan ni Jace, hindi may kakailang pamumuo ng tensyon na nararamdaman niya. May mali at nararamdaman niyo ng mga natitirang renters niya na unti-unti na rin nananahimik pagpatak ng dilema. Sumapit ang Biyernes ng gabi at umuulan ng malakas sa araw na yon. Nagpaalam sila ni Nina Charlie na uuwi muna sa probinsya dahil sa takot sa naganap na sunog. Ang ibang renters naman ay nagsiuwian din sa kanilang probinsya dahil long weekend ngayon. Mag-isa si Sasha sa opisina niya. Umiinom ng kape habang nakatutok sa monitor. 11:00 ng gabi, napansin niyang namatay ang feed sa screen number 2 at 3. Iyon ang mga kamera na nakatutok sa likod at gilid ng building. Nanlamig ang katawan ni Sasha. Pilit niyang nire-reset ang system pero puro static lang ang nakikita niya. Agad siyang dumukot sa bulsa niya para kunin ang cellphone niya. Hahanapin sana ang numero ni Jace nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa buong building. Natigilan si Sasha. Alam niyang hindi ordinaryong power interruption ito. Rinig na rinig niya ang kalabog ng main switch na pilit binababa bago mawala ang kuryente. Alam niyang may mga tao sa loob. No matter what happens, ako ang unang tawagan mo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Jay sa kanyang isipan. Nanginginig na pinindot niyang speed dial number 1 sa kanyang cellphone. Wala pang isang ring. Sinagot na agad ni Jace ang tawag niya. Boses pa lang ni Jace, pakiramdam ni Sasha ay nawala agad ang takot na nararamdaman niya. Jace, namatay yung camera sa likod at pinatay yung main switch ng building. Mukhang may mga tao nakapasok sa building ko. Narinig niya ang pag-ungol ng makina ng sasakyan at matinis na pagpreno mula sa kabilang linya. Nasa opisina ka ba? Ilak mong pinto at magtago ka sa ilalim ng desk. Paparating na kami. Huwag kang lalabas kahit pa may marinig kang ingay sa labas. Do you copy? Okay. Bulong niya. Pagkababa niya ng telepono, narinig niyang mabibigat na yabag sa hallway. Hindi lang isa, mahigit 3 naglalakad at papuntang mga ito sa opisina niya. Dali-daling inilak ni Sasha ang pinto. Pinihit ang deadbolt at tinulak ang mabigat niyang filing cabinet para i-block ito. Gumapang siya sa ilalim ng desk. Hawak ang kaniyang walis tambo at isang flashlight na binili niya noong isang araw. Maya-maya pa, isang malakas na sipang yumanig sa pinto ng opisina niya. Napasinghap si Sasha at tinakpan ang sariling bibig para pigilan ang anumang tunog na lumabas doon. Buksan mo to!
Sigaw ng isang pamilyar at garalgal na boses mula sa labas. Isa sa mga nakita niyang tauhan noong nakaraan. Alam naming nandyan ka, Sasha. Kung gusto mong matapos na to, ibigay mo na sa amin ang titulo. Nagsimulang bumigay ang pintuan ng office niya. Pilit nitong tinutulak ang filing cabinet na hinarang niya kanina. Naririnig din niya ang mga pagmumura ng mga kalalakihan habang patuloy nitong sinisira ang pinto. Sa huling sipa, tuluyang bumigay ang hamba at bumagsak ang pinto, kasama ang filing cabinet. Pumasok ang 3 lalaki na nakasuot ng itim na jacket at may hawak na mga bakal at kahoy. Ginamit ng mga ito ang mga flashlight para hanapin siya sa dilim. Hanapin niyo dyan! Utos ng isa. Bago pa man makalapit ang isa sa mga lalaki sa desk niya, umalingaw-ngaw ang isang malakas na busina sa labas at ang pamilyar na tunog ng sirena. Ilang saglit lang, narinig ni Sasha ang mga yabag na mabilis na umaakyat sa hagdan. Tanginang mga pulis! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Bago pa sila makatakbo palabas, bumuhos ang liwanag mula sa mga tactical flashlight sa doorway. Mga kamay nyo! Itaas! Ngayon din! Dumagundong ang boses ni Jace. Nakatutok ang baril nito sa 3 sospek. Nasa likod pa nito ang 4 pangarmadong pulis. Nataranta ang 3 lalaki. Ang isa'y nagtangkang yambang hawak nitong bakal kay Jace. Walang pag-alinlangan naman na nakaiwas si Jace. Hinawakan ang braso ng sospek at malakas itong ibinalibag sa sahig bago pinusasana. Agad namang dinamba ng iba pang mga pulis ang 2 natitirang sospek. Habang sinisiguro ng kanyang team ang mga nahuli, mabilis na inikot ni Jace ang paningin sa magulong opisina. Sasha! Nag-aalalang tawag niya sa pangalan ng dalaga. Dahan-dahang gumapang si Sasha mula sa ilalim ng desk. Nanginginig pa rin at mahigpit ang hawak sa kanyang walis tambo. Pagkakita sa kanya, agad na binaba ni Jace ang armas at nilapitan ang dalaga. Hinatak siya ni Jason at mahigpit na niyakap. Wala itong pakialam kung marami silang kasama. Ang mahalaga, naramdaman niyang buhay at ligtas ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. I'm sorry. I'm sorry. Bulong ni Jace habang mariing hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Sasha. I almost lost you. Ibinao ni Sasha ang mukha niya sa dibdib ni Jace. Dumating ka, Jace. Salamat. Akala ko katapusan ko na. Humiwalay ng bahagya si Jace. Hinawakan itong magkabilang pisngi niya upang masigurong walang galos ang dalaga. Ang seryosong mukha ni Jace na natatanglawan ng mga flashlight ng mga pulis ay nag-aapoy sa galit. Lumingon siya kay SPO1 Reyes na hawak ang leader ng mga sospek. Dalhin niyo sila sa presinto. Bago pa man sumikat ang araw, dapat mapaamin niyo sila. Malamig at nakakatakot na utos ni Jace sa kanyang team. Nang ilabas ang mga sospek, naiwan silang 2 sa gitna ng magulong opisina. Inakay siya ni Jace palabas papunta sa mobile nito. Jace, bakit nila ginagawa to? Ang sabi nila ibigay ko na raw ang titulo. Anong ibig sabihin nun, Jace? Balak ba nilang kunin ang building na to sa akin? Tumigil si Jace sa paglalakad at hinarap siya. Ramdam ni Sasha ang bigat sa mga mata ng hepe. Matagal itong nag-isip kung sasabihin na ba nito ang totoo. Subalit matapos ang nangyaring muntikang pagkawala ng buhay ng dalaga, naisip nitong wala na itong oras para maglihim pa. Sasha, ang mga lalaking yun, mga tauhan sila ng isang drug syndicate. At ang nag-uutos sa kanila para pwersahin ka at kunin ang titulo sa building na to. Napalunok si Sasha. Sino? Ang tiyahin mo, si Celia. Para bang gumuho ang mundo ni Sasha sa mga oras na yun. Ang tanging pamilyang naiwan sa kanya ay ang mismong taong nasa likod ng lahat ng panganib na ito. Nanghina ang kanyang tuhod at kung hindi siya nakasandal kay Jace,
tuluyan na siyang bumigay. Huwag kang mag-alala, Sasha. Andito na ako. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya to. Nanatiling nakatulala si Sasha sa loob ng police car habang pinapanood ang mga pulis na naglalagay ng yellow tape sa paligid ng kaniyang building. Ang lamig ng ulan sa labas ay hindi pumapantay sa lamig na nararamdaman niya sa kaniyang puso. Ang pangalang binanggit ni Jace, ang pangalan ng kaniyang tita Celia, ay paulit-ulit na gumugulo sa kaniyang isipan na parang isang sirang plaka. Sa tabi niya, seryosong nakikipag-usap si Jace sa radyo. Nagbibigay ng mga instruction para sa pag-aresto sa iba pang mga tauhang posibleng nagtatago sa paligid. Nang matapos ito, binaba ni Jace ang radyo at lumingon kay Sasha na walang madilim nitong ora at napalitan ng malambot na ekspresyon ng makitang mukha ng dalaga. Sasha! Tawag nito at marahang hinawakan ng kamay niya na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Bakit, Jace? Bakit si tita? Siya na lang ang pamilya ko. Siyang nag-iisang kapatid ni Papa. Bakit niya gustong sirahin ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa mga magulang ko? Dahil ang lupain ito, Sasha, ay hindi lang basta apartment building para sa kanya. Dahil sa lokasyon nito na malapit sa highway at tago ang likuran, ideal itong gawing distribution hub para sa operasyon ng illegal na droga. Matagal na silang naghahanap ng kuta na hindi paghihinalaan ng mga otoridad. Kaya ba palaging may gulo sa building na to? Tanong ni Sasha. Unti-unting nagdurugtong-dugtong ang mga piraso ng puzzle sa kanyang utak. Ang mga magnanakaw, ang sunog sa bodega, ang pag-alis ng mga tenants, lahat yun ay plano niya? Lahat yun ay para ma-pressure ka. Kumpirma ni Jace. Gusto kanyang pahirapan hanggang sa ikaw mismong sumuko at ibenta ang building sa kanya sa murang halaga. At nung makita niyang matigas ka, doon na siya gumamit ng mas marahas na paraan. Humiwalay si Sasha sa pagkakasandal at tumingin ng diretso sa mga mata ni Jace. Alam mo na to noon pa, di ba? Kaya ka lagi nandito. Hindi dahil sa aircon sa office ko o dahil gusto mo lang asarin ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jace. Aminado akong gusto kitang asarin dahil ang cute mo kapag nagagalit ka. Pero oo, may intel na ako nun pa man. Bago pa man tayo, formal na magkakilala sa rooftop. Minaman man na namin ang mga aktibidad ni Celia. Nung gabing nakita kitang sumisigaw sa speaker tungkol sa panty mo, nandun ako dahil alam kong maitatanim silang ebidensya sa mga sampay mo para iparid ang building at ipakulong ka. Nanlaki ang mga mata ni Sasha. Ano? May droga sa mga sinampay ko? Yon ang plano nila. Sagot ni Jace. Kaya ako hinablot ang mga damit mo, pati na yung paborito mong suoin. Dahil kailangan kong itago ang mga yon bago dumating ang mga kasabot na pulis ng tita mo na nakahandang mag-raid sa building mo. Niligtas ko ang pangalan mo, Sasha. Bago mo pa man ako tawaging manyak. Napahawak si Sasha sa kanyang noo. Diyos ko, Jace. Akala ko talaga manyak ka lang na may fetish sa butas na underwear. Yun pala, undercover mission na yun? Nagsimula sa misyon. Pag-amin ni Jace, hinawakan ito ang magkabilang kamay ng dalaga at tinaas yun upang halikan ang bahagya. Pero habang tumatagal, habang nakilala ko ang landlady na handang makipag-away sa magnanakaw para sa renters niya, naging personal na sa akin to. Hindi ko nalang pinoprotektahan ng isang civilian, kundi pinoprotektahan ko ng babaeng mahal ko. Natahimik si Sasha. Sa gitna ng sakit ng pagtataksil ng sariling kamag-anak, nahanap niya ang isang taong handang sumugal para sa kanya. Ang init na mga kamay ni Jace ay tila unti-unting tumutunaw sa lamig na nararamdaman ni Sasha ngayon. Anong mangyayari ngayon, Jace? Ngayong gabi, may sapat na kaming ebidensya
at testigo mula sa mga nahuli naming tauhan niya sa loob ng opisina mo. Seryosong sagot ni Jace. Bukas na bukas din. Isisilbi namin ang warrant of arrest para kay Celia kung kahit wala na siyang kawala. Sasama ako. Gusto ko siyang makita. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya ito nagawa. Sasha, mapanganib. Chief, landlady ako ng building na to. Kaya kong harapin ang mga problema sa building ko. Kaya ko ring harapin ang tita kong kriminal. Kasama naman kita, di ba? Hindi mo naman siguro ako pababayaan. Matagal na tiningnan ni Jay si Sasha. Pagkuway ngumiti ito ng malapad sa kanya. Kasama mo ko. Forever responder mo ko. Remember? Bumukas ang pinto ng sasakyan at sumilip si SPO1 Reyes. Chief, okay na. Nakuha na namin ang lahat ng fingerprints at ang CCTV backup na hindi nila nasira. Good work, Reyes. Sagot ni Jace tsaka binalik ulit sa dalaga ang tingin. Ihahatid na kita sa isang safe house para makapagpahinga ka. Huwag kang mag-alala. May mga tao akong magbabantay sa'yo. Safe house? Pwede bang sa tabi mo na lang ako? Hirit ni Sasha na nagpatawa ng malakas kay Jace. Huwag kang ganyan. Baka hindi na ako makapag-focus trabaho ko. Biro ni Jace sabay kindat. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa building, lumingon si Sasha sa kanyang apartment. Luma, magulo, at puno ng peklat ng mga nakarang araw. Pero sa tabi ng isang hepeng tulad ni Jace, alam niyang hindi na siya kailangang matakot. Nasa loob sila ng isang safe house. Isang maliit ngunit malinis na apartment na pagmamay-ari ng tito ni Jace na retiradong pulis. Nakaupo si Sasha sa sofa, nakabalot sa isang makapal na kumot habang umiinom ng mainit na tsokolate. Nakatayo naman si Jace sa harap ng bintana. Nakatanaw sa ulan at tila malalim ang iniisip. Jace, tawag ni Sasha. Yung sinabi mo kanina tungkol sa gabing, yung sa rooftop, totoo ba lahat yun? Humarap si Jace sa kanya. Ang seryosong mukha nito ay napalitan ng isang malambot na ekspresyon. Lumapit ang lalaki at umupo sa tabi ni Sasha. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang init ng balat nito. Gusto mo ba talagang malaman ang side ko, Sasha? Tumango si Sasha. Kasi nung gabing yun ang alam ko lang, manya ka na, magnanakaw ng panty. Galit na galit pa naman ako sa'yo noon. Alam ko, halos maputol na nga yung walis tambo mo na sa higpit ng hawak mo. Pero bago mo pa ako sugurin, ganito ang nangyari. Nagtatago si Jay sa dilim ng kabilang gusali. Suot ang kanyang tactical gear at gamit ang night vision binoculars. Kanina pa niya binabantay ng rooftop ng building. Ayon sa kanyang asset, may itatanim na droga ang mga tauhan ni Celia sa mismong sampayan ng pamangkin nito upang magsilbing ebidensya sa isang fake raid na gagawin ng mga korap na pulis sa ilalim ng bayad ng tiyahin. Nang makita niyang umakyat ang isang lalaki at nagsimulang isilid ang maliit na sachet sa mga bulsa ng mga nakasampay na damit, hindi na nagdalawang isip si Jace. Mabilis siyang umakyat sa fire escape. Nagkaroon ng maikling bulyawan at suntukan subalit dahil sa galing ni Jace, mabilis niyang napatumba ang sospek. Pero may problema. Narinig na agad niya ang palapit na sirena ng mga kurap na pulis sa ibaba. Kailangan niyang linisin ang sampayan sa lalong madaling panahon. Nagmamadali siyang humablot ng mga damit para alisin ang mga droga. Sa kasamaang palad, ang mga sachet ay nakatago sa loob ng mga bulsa ng shorts. Sa pagmamadali niya, nasama niya ang panty ni Sasha sa mga nahablot. Eksakto namang bumukas ang pinto at narinig niya ang sigaw na hinding-hindi niya malilimutan. Nang humarap siya kay Sasha, nakita niyang isang babaeng gulo-gulo ang buhok. Galit na galit pero may kakaibang kislap sa mga mata. Sa gitna ng tensyon at panganib, hindi napigilan ni Jace na humanga sa dalaga. So, ibig mong sabihin, una pa lang humanga ka na sa akin? May crush ka na sa akin?
Tanong ni Sasha at nangaasar na ngitian si Jace. Iniisip ko na ikaw ng pinaka-weird pero pinaka-interesting na babaeng nakilala ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo asarin kita ng asarin at tawaging chief maniac? Dahil gusto ko yung atensyon mo. Pag-amin ni Jace. At kailangan kong tapusin ang kaso laban sa tita mo nang hindi ka nadadamay. Kung sinabi ko sa'yo agad, baka mas napunta ka pa sa panganib. Mas mabuting isipin mong manyak ako kaysa malaman mong target ka ng sindikato. Hinaplos ni Sasha ang pisngi ni Jace. Ramdam niyang sakripisyo ng lalaki, ang pagtanggap nito sa mga panginsulto niya, ang pagpupuyat nito para bantayan siya, at ang pagmamahal na tinago nito sa likod ng mga asaran nila. Salamat, Chief. Bulong ni Sasha. Wala yun, Sasha. Dahan-dahang inilapit ng lalaki ang muka sa dalaga. Gaya ng sabi ko, nanliligaw ako. At ngayon, alam mo na ang buong katotohanan. May pag-asa ba ang chief na to sa puso ng isang landlady na kagaya mo? Ngumiti si Sasha, isang ngiting punong-puno ng kasiyahan. Pag-iisipan ko. Tumawa si Jace at hinalikan ng noo ni Sasha. Kahit abutan ka pa ng forever kakaisip, handa akong maghintay. Marinig ko lang ang matamis mong oo. Sa gabing yon, tuloy nang lumiwanag ang lahat. Ang sampayang naging simula ng kanilang asaran ay naging tulay pala para sa isang pag-ibig na handang lumaban sa kahit anumang unos. Bandang 4:00 ng madaling araw kung saan madilim pa, ang kalangitan ng magtipo ng mga piling tauhan ng Special Operations Unit sa loob ng presinto. Seryosong mukha ni Jace habang tinuturo sa mapang rest house ni Celia sa labas ng lungsod. Isang kutan na nagpapalibutan ng matataas na pader at mga armadong tauhan. Hindi lang ito basta buy-bust operation. Paalala ni Jace sa kanyang team. This is a high-value target. May mga warrant tayo para sa illegal possession of drugs, harassment, at attempted arson. We take them down fast and clean. Walang puwang para sa pagkakamali. Sa isang sulok na upo si Sasha. Suot ang isang oversized na police jacket na ipinahiram ni Jace at isang bulletproof vest sa ilalim nito. Hindi naman mapakali ang dalaga. Pinilit niyang sumama dahil gusto niyang marinig mula mismo sa bibig ng kanyang tita Celia kung bakit nito nagawang ipagpalit ang dugo sa pera at droga. Maya-maya pa'y lumapit sa kanya si Jace at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sasha, huling paalala. Sa loob ka lang ng mobile, okay? Kasama mo naman si SPO1 Reyes. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabing clear na ang area. Pangako mo sa akin. Tumango si Sasha at nanginginig na sumagot sa binata. Promise, Chief. Mag-iingat ka ha. Baka mabaril ka. Wala nang mga asar sa akin. Bahagyang natawa si Jace at hinalikan ang likod ng kamay ni Sasha. Hindi ako papayag na mawala sa mundong to. Lalo pat, hindi ko pa naririnig ang matamis mong oo. I'll be back for you. Promise. Pagdating sa lokasyon, parang eksena sa isang action movie ang kasalukuyang nangyari. Mabilis at tahimik na kumilos ang team ni Jace. Sa tulong ng surveillance cameras na nahak nila, nalaman nila ang eksaktong posisyon ni Celia. At ng mga tauhan na kasalukuyang nag-iimbentaryo ng mga ilegal na kargamento. Go! 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 Sigaw ni Jay sa radyo. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ang narinig nila. Ginamitan ng breaching charge ang main gate. Narinig ni Sasha mula sa loob ng mobile ang sunod-sunod na putok ng baril at ang sigawan ng mga pulis. Napakapit siya ng mahigpit sa upuan. Dalangin na sana'y walang mangyaring masama kay Jace. Sa loob ng rest house, mabilis na napatumba ni Jace ang dalawang bodyguard na nagtangkang bumunot ng armas. Gamit ang kanyang flashlight,
Hinalughog niya ang bawat kwarto hanggang sa marating niyang main office sa ikalawang palapag. Doon nakita niya si Celia. Nagmamadaling sinisilid ang mga bundle ng pera sa isang malaking bag, habang ng isang kamay ay may hawak na maliit na revolver. Ibaba mo ang baril, Celia. Wala ka ng takas pa. Sigaw ni Jace habang nakatutok ang kaniyang armas sa matandang babae. Nanlilisik namang lumingon si Celia sa kanya. Sino ka ba? Pulis ka lang! Hindi mo alam kung sinong kinalaban mo! Kilala kita, Celia. At kilala ko rin ang pamangkin mo na si Sasha. Sagot ni Jace at dahan-dahang lumapit sa matanda. Pinagtangkaan mo sirain ang buhay niya para lang sa lupa. Ngayon, tapos na ang laro mo. Akbang itututok ni Celia ang baril kay Jace nang biglang sumulpot si SPO1 Reyes at ang iba pang pulis mula sa likurang pinto. Drop it! Napabitaw si Celia ng baril dahil na corner na ito. Humagulgol ito habang pinupusasa ni Jace. Walang nagawa kundi ang sumuko na lamang. Nang dalhin si Celia palabas, nakita nito si Sasha na nakatayo sa tabi ng police mobile. Huminto ang mga pulis para bigyan ng pagkakataon ang dalawa na magkaharap. Tita. Paus na tawag ni Sasha sa tiyahin. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Ipinagkatiwala sa ni Papang lahat nung nawala sila. Bakit pati yung apartment gusto mo pang kunin sa akin? Tanging pamana na nga lang yun ang mga magulang ko eh. Tumingin si Celia kay Sasha. Walang bahid ng pagsisisi ang mukha nito. Dahil ang apartment na yun ay ginto, Sasha. Isang matandang building para sa isang batang walang alam sa negosyo. Sayang lang, kung ibinigay mo yun sa akin noon pa, hindi na sana umabot sa ganito. Hindi negosyo ang tawag sa pagpatay at pagbebenta ng droga, tita. Ang tawag doon ay kasalanan. At simula sa araw na to, wala na akong tiyahing kagaya mo. Isinakay na si Celia sa loob ng mobile. Naiwang nakatayo si Sasha. Umiiyak pero matinding ginhawa ang naramdaman niya sa puntong yon. Maya-maya pa'y naramdaman niyang may mainit na braso na umakbay sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, Sasha. Bulong ni Jay sa kanya. Ligtas na ang building mo. Ligtas ka na. Salamat, Jace. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa kulungan ako ngayon o baka wala na ako sa mundo. Ngumiti si Jace at pinunasan ang luha ni Sasha gamit ang hinlalaki nito. Gaya ng sabi ko, trabaho kong protektahan ka. Pero ang mahalin ka, yun ang pinakamasarap na parte ng misyon na to. Sa gitna ng sikat ng araw na nagsisimulang sumilip sa silangan, naglakad ang dalawa pabalik sa sasakyan. Maaring marami pang kailangang ayusin sa apartment niya. Pero alam ni Sasha na hanggat nasa tabi niya ang kanyang iniibig, kakayanin niyang kahit anong hamon sa buhay. Isang linggo matapos ang madugong raid sa rest house. Ngayon inakaupo si Sasha sa loob ng opisina ng prosecutor. Katabi si Jace na hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Mrs. Celia Rodriguez is now facing multiple non-bailable offenses. Pagbabasa ng abogado habang inaayos ang mga dokumento. Dahil sa dami ng ebidensyang nakalap ni Major Sarmiento, mula sa drogang tinanim sa sampayan hanggang sa mga testimonya ng mga tauhan nito, siguradong habang buhay na pagkakabilanggo sa tiyahin mo, Sasha. Huminga ng malalim si Sasha. Parang may mabigat na tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Salamat po, attorney. Gusto ko lang po talagang matapos ng lahat ng gulo sa building ko. Paglabas nila ng courthouse, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw. Huminto si Sasha sa tapat ng hagdanan at tumingin sa malayo. Jace, parang panaginip lang ang lahat. 2 buwan nakalipas. Nag-aaway lang tayo sa rooftop dahil sa panty ko. Ngayon, nakakulong na ang tita ko at heto tayo. Ngumiti si Jace at hinilang dalaga para sa isang maikling yakap sa gitna ng maraming tao. Hindi to panaginip, Sasha. Salamat at nakuha natin ang hustisya mo. At simula ngayon, wala nang
mananakot sa'yo. Wala nang magtatanim ng droga at wala nang magtatangkang sunugin ang iniingatang building mo. Dahil nandito na ako. Pagbalik nila sa apartment building, laking gulat ni Sasha nang makitang nagkakagulong mga renters sa ground floor. Pero hindi to dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Surprise! Sigaw ni Nina at Charlie habang may hawak na confetti. May nakasabit na banner sa entrance at ang nakasulat doon ay, "Welcome back, Sasha. Congratulations." Sash! Bumalik na ang lahat! Masiglang balita ni Nina. Yung mga umalis na renters, nag-reapply na ulit silang bumalik nung nalaman nilang nahuli ng mga nanggugulo. Full occupancy na ulit tayo. At saka, singit ni Charlie habang nakatingin kay Jace. Balita namin, may bagong security guard raw itong building natin na. Isang police major daw. Naghagal pa ka ng tawang lahat. Namula si Sasha habang pasimpleng sinisiko si Jace. Pero ang hepe, imbis na mahiyay lalo pang nag-angas. Hindi lang security guard. Hirit ni Jace sabay akbay kay Sasha. Soon to be co-owner na rin siguro. Depende kung kailan ako sasagutin ng landlady nyo. At dahil doon, nagdilian ng mga kapitbahay. Hapon na nang matapos ang malit na salo-salo sa ground floor. Umakyat sina Sasha at Jay sa rooftop, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kwento nila. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga sasakyan sa malayo at ang malamig na hangin ang maririnig. Nakasampay na ulit ang mga damit ni Sasha roon. Sasha. Tawag ni Jay habang nakasandal sa railings at pinapanood ang paglubog ng araw. Seryoso ako sa sinabi ko sa'yo nung gabing nasa safe house tayo. Hindi lang to dahil sa kaso. Kahit tapos ng investigasyon, kahit wala ng panganib, hindi ako aalis sa tabi mo. Handa akong mag-duty sa puso mo. Overtime man o hindi. Lumapit si Sasha sa kanya at sinandal ang ulo sa balikat ng pulis. Alam mo, Chief, nung una kitang nakita sa CCTV, akala ko talaga malas ka sa buhay ko. Palagi mo akong inaasar at kinukulit. Pero na-realize kong hindi buong araw ko kapag wala ang mga yun. So, anong status natin, Miss Landlady? Under investigation pa rin ba ako? Tumawa ng mahina si Sasha at tumingin ng diretso sa mga mata ni Jace. Let's just say, the suspect has been apprehended at wala na siyang kawala sa akin. Dahan-dahang inilapit ni Jace ang mukha kay Sasha. Isang matamis at payapang halikang nagsilbing tatak ng kanilang bagong simula. Hustisya para sa building at pag-ibig para sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik na rin sa dating lahat. Maingay pa rin sa umaga dahil sa sigawan ni Charlie at Nina tungkol sa kung sinong hindi naghugas ng plato. Amoy mainit na kape at pandesal pa rin ang hallway tuwing merienda. At paminsan-minsan ay may tumatagas pa ring gripo na kailangang ayusin nila. Pero para kay Sasha, may malaking nagbago sa buhay niya. Hindi na siya nag-iisa sa pagharap ng mga problema niya. Sasha! May reklamo si Aling Bebang sa room 202. Yung aso raw sa katabi niyang unit ang lakas humilik. Hindi siya makatulog. Sigaw ni Charlie habang pababa ng hagdan. Napahilot sa sentido si Sasha. Pasabi na lang kay Aling Bebang, tao yung humihilik hindi aso. Hayaan mo na siya, Sasha. Ako nang kakausap. Isang pamilyar at baritonong boses ang sumingit mula sa likuran niya. Napalingon si Sasha at nakita si Jace na kalalabas lang mula sa CCTV room. Naka-off duty ito ngayon. Suot ang isang simpleng puting t-shirt na bakatang magandang pangangatawan at maong pants. Simula nang maging official sila, naging pangalawang tahanan na ni Jace ang building niya. Chief, buti nandyan ka.
Takot yun sa pulis, baka tumahimik pati yung aso kapag ikaw nandun. Biro ni Charlie bago mabilis na tumakbo palayo. Natawa si Jace at inakbayan si Sasha. See? Sabi sa'yo kailangan mo ng pulis dito sa building mo. Hindi lang CCTV ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng kagapuhan ko para kumalma ang mga renters ng building mo. Inirapan ni Sasha ang lalaki. Ang yabang mo talaga, Sarmiento. Porket sagot mo ng kapet pandesal tuwing umaga, akala mo ikaw nang may-ari ng building na to? Bakit hindi ba? Pangaasar ni Jace sabay kindat. Sabi mo nung nakarang gabi. Sa'yo na ang lahat, Jace. Pati tong puso ko. Iyong-iyo na ako. Tapos sabay ka pang ang umungol. He! Huwag mo nga papaalala yun. Namumulang saway ni Sasha sa lalaki. Habang naglalakad sila sa hallway, mapapansin ang mga pagbati ng mga renters sa kanila. Wala nang takot sa mga mata ng mga ito. Tuwing dumarating ang police mobile ni Jace sa building, kampante na rin ang lahat. Naging simbolo si Jace ng seguridad sa lugar na dati pinamumugaran ng gulo. Pagdating nila sa rooftop para tingnan ng bagong install na solar lights, napansin ni Jace ang sampayan. Napatigil ang lalaki at napangisin ang makita ang mga bagong underwear ni Sasha na nakasampay puro matitingkad ng kulay at halatang mamahalin. Aba, upgrade na tayo Puna ni Jace at tinuro ang isang kulay pulang lace na underwear. Nasaan na yung mga butas na suoin mo? Namimiss ko yun May sentimental value pa naman yun sa akin. Suotin mo nga yun kapag nasa mainit tayo. Mabilis na kinuha ni Sasha ang isang t-shirt na malapit sa kanya at ibinato kay Jace. Manya ka talaga kahit kailan. Huwag mo nang ang pinupo ng mga sampay ko. Baka gusto mong ipahiya kita ulit sa speaker ng building ko. Tsaka ikaw nga dyan, pinag-iinteresan mo pang underwear ko noon. Kung makaasar ka ngayon? Humalakhak si Jace at mabilis na nasalo ang t-shirt na binato ni Sasha. Wag naman, baka asarin pa ako ni Reyes kapag ganun. Tsaka why not? Ngayon nga, you slept with me without underwear Lumapit si Jace at hinawakan ang magkabilang kamay ni Sasha. Ang mapaglarong kislap sa mga mata ng lalaki ay napalitan ng isang seryosong tingin. Sobrang sayo ko, Sasha. First time in a long time na hindi ako pumapasok sa trabaho na may dalang bigat sa dibdib. Knowing naligtas ka rito at knowing na uuwi ako rito sa'yo. Yun ang pinakamagandang reward na nakuha ko sa pagiging pulis ko. Ako rin, Jace. Akala ko dati, kailangan kong maging matapang para protektahan tong building. Pero nung dumating ka, narealize ko na mas madaling maging matapang kapag alam mong may sasalo sa'yo, kapag napagod ka. Hinalikan ni Jace ang tuktok ng ulo ni Sasha. Hindi ako mapapagod na saluhin ka, Sasha. Kahit gaano pa karami ang baradong banyo at gripo o barambadong tenants mo. Nandito lang ako. Talaga? Paano kung maging barambado rin ako? Hamon ni Sasha habang nakatingala. Di huwalihin kita. Bulong ni Jace at nilapit ang mukha kay Sasha. At alam mo na kung anong penalty mo. Ano? The right to remain silent and kiss me. Pero bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, bumukas ang pinto ng rooftop. Sash! Chief! Kain na! Nagluto si Lola Flora ng adobo! Sigaw ni Nina. Napaatras naman ang dalawa habang parehong namumula at natatawa. Kahit kailan talaga, laging may istorbo sa building niya. Lumipas sa mga buwan at tuluyan ang naging payapa ang barangay nila. Ang dating madilim na kanto ay maliwanag na at ang apartment building ni Sasha ay naging simbolo ng bagong simula. Wala ng mga tauhan ni Celia at ang gusali ay napuno muli ng tawanan ng mga bata at amoy ng masarap na ulam tuwing hapunan. Isang hapon, napagpasya ni Sasha na magpahangin kung kaya't umakyat siya sa rooftop. Dala niya ang kanyang paboritong tasa ng kape. Huminga siya ng malalim habang nilalasap ang sariwang simoy ng hangin. Pero paglingon niya sa gawing sampayan, napatigil siya
May nakasabit doon na isang malaking paper bag na may pamilyar na logo ng isang luxury brand. At sa tabi nito, nakasandal sa railings ang isang lalaki na nakauniforme. Seryosong nakatingin sa malayo pero may pilyong ngiti. Jace, anong ginagawa mo rito? Tapos na ang shift mo, di ba? May huling incident report lang akong kailangang isettle. Seryosong sabi ni Jace pero kumikislap pa rin ang mga mata ng binata. Tungkol sa isang nakuhang ebidensya. Nung unang gabing, pagkikita natin. Inabot ni Jace ang paper bag kay Sasha. Buksan mo. Replacement yan sa nasira kong paborito mong gamit. Nanginginig namang binuksan ni Sasha ang bag. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang makita ang isang eleganteng box. Sa loob nito ay isang set ng mamahaling underwear na Victoria's Secret. Jace, nakakahiya ka! Pumasok ba talaga sa mall at bumili nito ng naka-uniforme? Humalakhak si Jace at humakbang ng mas malapit sa kanya. Oo, pinagtitinginan pa nga ako ng mga sales lady. Akala yata bakla ako. Pero sabi ko sa kanila, para to sa pinakamatapang at pinakamagandang landlady na nakilala ko. Pinalitan ko na yan at siguradong walang butas yan. Chief naman, baka masanay ako sa ganito. Dapat lang na masanay ka. Bulong ni Jace habang hawak ng mahigpit ang bewang ni Sasha. Sasha, nung unang gabi na hinablot ko ang mga sampay mo, ang akala ko ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pero nung sigawan mo ako tinabol ng walis tambo, narealize ko na ikaw lang ang babaeng kaya magpa-takbo sa akin ng ganito. Hindi ka ba nagtampo sa akin? Pinahiya kita sa buong barangay noon. Hindi actually, nagpapasalamat pa nga ako na nakita mo ako dahil kung hindi kita makikilala at mamahalin ng ganito. I love you, Sasha. Si Sasha naman ay unti-unting sumilay ang ngiti sa labi. And I love you too. Hulihin mo na nga lang ako, Chief. Kinikilig na sabi ni Sasha sa lalaki. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jace. Inilapit nito ang muka kay Sasha hanggang sa magdikit ang kanilang ilong. You have the right to remain silent. Bulong ni Jace bago tuluyang isarado ang distansya sa pagitan nila. And kiss me. At doon, sa ilalim ng makulay na langit at sa gitna ng mga bagong sampayan, naganap ang huling aresto. Tanging dalawang pusong natagpuan ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ang kwento ni Sasha at Jace ay puno ng mga aral na pwedeng baunin natin sa ating buhay. Una, ay huwag tayong manghusga. Ika nga, don't judge a book by its cover. Nagsimula ang lahat sa isang maling akala. Inakala ni Sasha na isang manyak na lalaki si Jace dahil sa hawak nitong underwear. Kadalasan, ang mga tao akala natin ay kaaway o hindi natin makakasundo ay sila pa palang magliligtas sa atin. Hindi man laging tamang first impression. Kailangan kasi ng panahon para makilala ang tunay na pagkatao ng isang tao. Isa pang aral ng kwento, hindi lahat ng kadugo natin ay mapagkakatiwalaan. Ang pinakamasakit na bahagi sa kwentong ito ay ang pagtataksil ng tiyahin ni Sasha na si Celia. Siyang tanging pamilya ni Sasha, pero siya rin ang nagtangkang sumira sa dalaga para sa pansariling interes. Ang pagtitiwala ay pinaghihirapan, hindi lang dahil sa magkadugo kayo. Mahalaga rin ang maging mapanuri tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, kahit pa kamag-anak natin, lalo na pagdating sa mga usaping legal at ari-arian. Ang huling aral ng kwentong ito ay ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka-unexpected way. Hindi mo kailangang maging perpekto o nasa perpektong sitwasyon para mahanap yung the one. Mula sa butas na Soen hanggang sa Victoria's Secret, ang kwento ni Sasha at Jace ay napatunayan na
kung minsan ang pinakamagandang pag-ibig ay nagsisimula sa pinakanakakatawang pagkakataon. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni na Jace and Sasha. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Mary Tauring, May Mendoza, Lorena Teves, Lily Perez, and Mary Grace Bilicario. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.